Itong 11 nabuo nila PRRD, iboto na natin ng diretso. Bakit? Mas kailangan natin itong ipanalo dahil sa napipintong impeachment kay VP Sara. Kasi kung uupo itong mga partido at may utang na loob kay Bongbong Marcos na mga politiko, sigurado tayo, good as impeach na yan si VP Sara sa... actually, impeach siya sa Congress, pero mas lalo pa yung madidiin sa Senado. Sa slate ni PRD na alam natin na magsiservisyo talaga sa taong bayan. Marcoleta, Jimmy Bondoc, Pastor Kibuloy, Vic Rodriguez, Bato, Bongo, Gonzales, Lintek, at marami pang iba. Yan, sabi ko nga sa inyo hindi na importante kung yan sila Philip Salvador kasi marami pa rin mga Pilipino ang may reservation. Wag na natin pag-usapan yun. Itong 11 nabuo nila PRRD, iboto na natin ng diretso. Bakit? Mas kailangan natin itong ipanalo dahil sa napipintong impeachment kay VP Sara. Kasi kung uupo itong mga partido at may utang na loob kay Bongbong Marcos na mga politiko, sigurado tayo, good as impeach na yan si VP Sara sa... actually, impeach siya sa Congress, pero mas lalo pa yung madidiin sa Senado. At ang ayaw natin is magkaroon ng perpetual disqualification. Kaya double time tayo sa pangangampanya. Etong slate ni PRRD, ilakad natin yan ng masinsinan dahil dito magsisimula sa 2025 yung totoong check and balances. Ang 2025 elections po ang isa sa pinaka-popular na midterm elections. Usually, Coach Oli, ang midterm elections hindi masyadong pinapansin Kasi nga, senator, pababa lang yung tumatakbo. Ang usually talagang maingay is yung presidential election. Pero bakit naging sobrang popular nitong midterm elections? Kasi nga, ito yung magdidikta whether sa 2028 meron pa tayong Duterte na iboboto bilang presidente. Coach Oli. Tama yun. Bukod doon sa impeachment, kasi kailangan natin ng numero sa Senado, kailangan natin makabuo ng at least man lang ay 9. Kasi kailangan dyan 2/3. So 16. Pag ang 16 ay bumoto na ma-impeach si VP Sara, convicted siya dyan. Hindi na siya makakatakbo sa 2028. So mas maganda, straight natin yan. Pero bukod doon sa impeachment, ako mas gugustuhin ko ng sumugal doon sa bago. Kasi tinan nyo, halimbawa, si Lito Lapid. Lito Lapid, yan yung sinasabi ko, yan na siya Yan na. Happy ba kayo doon sa nangyari sa panunungkulan ni Lito Lapid? Huwag na kayong umasa magbabago siya. Yun na yun. Susugal na ako doon sa bago, at least kahit papano may panalo ko. Kaysa doon sa luma na alam nyo walang nagawa, susugalan nyo pa, alam nyo talo. Para kang umattend ng sabong at tumaya ka sa bibi. Alam mo nang talo Alam mo nang bakit ka pa boboto ron? Unless sa tingin mo, maganda yung ginawa ni Lito Lapid. Ewan ko naman sa'yo kung saan mundo ka na po, saan ka nakatira, baka sa buwan ka. Halimbawa, si Amy, anong nagawa niyan? Diba? Kayo na maghusga, hindi ko kayo didiktahan. Pero para sa akin, magbabago na rin tayo. Doon na tayo sa, meron tayong panalo. Yan yung sinasabi natin na gusto mo ng pagbabago, doon ka sa bago. Hindi ko sinasabi na 100% yan ay maayos yan. But if chance ang ating pag-uusapan, dito na tayo sa PDP. At yan ipupukpukin naman ni PRRD yan. At kung sakaling yan ay manalo at nagkalat yan, aanuhin natin yan. Siguradong... Araw-arawin natin yan. Araw-arawin natin yan. At mismo si PRRD magsasalita, hindi po pwedeng hindi yan. Jay, sino ba sa mga kandidato sa kabila ang iyong mga paborito? Kabila? Doon kay Marcos? Oo. Wala. Nakang teting paulit-ulit lang naman umuupo yung mga yan. Tsaka ito yung sinabi sinabi ni Marcos na pinabili ng suka. Okay yun, at least hindi yun napapanis. Kaysa naman sa pinabili ng bechin. Diba? Nakahangiwi. Ay, ang una-una, bechin. Pag naparami ka ng kain yan, malalason ka. Pwede kang mamatay. Sa suka, hindi mo siya, hindi yan
Tsaka walang napapanis na ulam dyan. No? Tsaka yung sinasabing pinabili ng suka, parang ano yun parang kay ano yun kay Abalos at Tolentino. Pero mo ngayon hindi nyo napapansin, Coach Boss Dada, sila, nagiging artista ngayon. Si Tolentino, pumasok na rin Sumalang na sa pag-acting. Naging trapo Tapos na. ginagawa na nilang yun na yung pinang-advertise nila sa mga pangangandidato nila. Oo, tapos yung mga linyahan, akala mo talaga ginagawa nila So, lalo si Abalos, ganyan din. Tapos ito, yung mga, tsaka sino boboto sa mga balimbing? Si Pacquiao, ayaw niya dati kay Marcos. Tapos andun siya. So nagkaka-plastikan lang kayo dyan. Si Tolentino, dating dilawan, tumalon sa Duterte, tumalon na naman ngayon sa Marcos. Kung ang mga Duterte nga, tinarantado ng mga yan Eto yung mga politiko na yan, hindi naman sa paninira, no? Pero kung nagawa nga nilang traidorin ng mga Duterte, kayang-kaya rin nilang gawin yan sa inyo, dyan sa lineup. Ngayon, hindi nyo pa masyadong mararamdaman yan kasi nga kanya-kanya kayong gamitan dyan. Soon, tingnan nyo, kayo din yung magtutuklawan dyan. Boss Dada. At yun nga, sabi nga ng COMELEC, mga partners, dapat daw yung mga inyong statement ay hindi nakakasira doon sa kalaban na kandidato. Pero tingnan nyo naman, presidente mismo ng Pilipinas, yung nauuna sa Sabi ganitong ng mga COMELEC. Oo, sabi ng COMELEC, di ba? Kaya nga sabi nga kaya nga as much as possible, gusto nilang bawasan yung mga vloggers or social media personalities na mag-endorse ng mga kandidato kasi nga, minsan daw ginagamit yung mga influencers para siraan yung kabilang kandidato dahil meron silang ikinakandidato. At sabi nga din ng COMELEC na kung ikaw ay magkakandidato ng mga politiko, kailangan hindi lang isa. Kailangan madami. Pwede bang pasingit ako konti sige lang, yan go. sa COMELEC na yan? Nagtataka ako dito sa COMELEC. Ang dami ni katod niyan, yung sinabing wag daw siraan yung kabilang Oo. yung halimbawa, yung lineup ng PDP, wag sisiraan yung lineup ni Marcos. Ano man tawag doon? Pwede naman daw mangampanya lang nang hindi nakakasira sa kalaban na kandidato. Pero pwedeng gamitin ng presidente. Ayun na nga. Yun nga ang masama. So halimbawa lang, ang PDP senatorial lane, Slate. pwede halimbawa, gagamitin nila si Marcos laban dun sa team nila ng mga bangagers. So okay lang po ba yung COMELEC? Tsaka ito, nagtataka ho kami, COMELEC, ito tanong lang. Unang-una, yung pinagbabawal yung vote buying, ginagawa ng ibang mga politiko ngayon at lantaran naman. Diyan pa nga lang sa akap at may yung ibang mga talagang kesyo ang katwiran nila, pera daw nila yon. So, yan pa. Tsaka, nagtataka ako sa inyo, COMELEC, ba't parang eto, tanong lang parang mainit kayo sa ng PDP. Ano to? Ano na ba kayo? One-sider na ba? Dapat neutral kayo dyan Nasa lahat yan, dapat silipin nyo. No, dapat lahat yan silipin nyo. Silipin nyo yung Team Bangager, silipin nyo yung PDP laban. Silipin nyo sila. At least kahit papano, is yung dalawang magkalaban, yung mga magkakalabang grupo, ay napapansin at nasisilip nyo. Hindi katulad ngayon, parang nakapokus lang kayo sa sa lineup ng Duterte senatorial lane. Kaya nga natin kung meron silang vloggers ni BBM o ni Tamba na pagsasabihan nila. Hindi nga nila siguro ipapatawag yung mga yan Yung isasabi ko, patas lang Kung yung mga vloggers ng Duterte, hihigpitan nyo lahat. Walang problema, basta higpitan nyo lahat. Kaya ulitin ko, gusto nyo, drug test tayo lahat. Di ba? Basta naman kasi ang batas, patas, walang problema. Kung i-apply nyo lang sa isang grupo, illegal po yun, unconstitutional yun. Kaya COMELEC, medyo, ayus-ayusin din natin. Dagdagan ko lang, maiklian lang. Sige yung lang, pagiging sige lang. traidor.
Sabi nila na puro daw traidor yung nasa kabila. Ay ano pa ba yung amo nila? Eh, siyempre, ganun din yung amo nila eh. Yes, birds with the same feather. Oo. Flocks together. Sino ang trinaidor niyan si BP Sara? Eto, kahit mga bashers, alam nila hindi mananalo si BBM kung tumakbong presidente si BP Sara. Kaya lang nanalo yan. Eh dahil kay BP Sara, hindi ka siya nanalo kay Lenny. Ganyan ka-traidor yan. Anong ginamit niyan? SMNI at si Pastor Kibuloy. Di ba? Kung hindi, niyari yan sa debate. Tapos tatraidorin pa niya. Oh. Kaya itong mga ito, kaya sila nagkakasama-sama eh. Pero ipipredict ko ulit yung napredict ko before. Dahil sabi ko, before the 2022 election, walang totoong unity team. Hindi talaga yan. Kunwarian lang yan. Si Marcos, hindi yan makikipag-unify. O, kita niyo, ano nangyari? Tama ba ako doon o correct? Correct. Oo. Mas ano pa nga eh. Mas, tapos ka na ba, Och? Kung sa totoo lang, kung hindi ginikipit si Pastor at ang SMNI, halimbawa maglaban bilang Vice President si Marcos at si Pastor nang walang tulong ng kahit sino, Oo. eh baka talunin pa ni Pastor yan eh. Oo, hindi, si hindi si Marcos. Kung may Una-una, ng election, ha? kung talagang idadaan sa yung malinis na halalan, hindi mananalo yan kay Pastor. Baka nga sa debate pa lang magdudubidap-dap na yan. Ang kaya lang talunin nito, kunwari election yan. Kung ang kalaban ni Marcos si Trillanes. Yun, pwede. Tsaka si Gadon. Silang tatlo. Yan, silang tatlo. Yan, bagay yung magsama-sama.